Po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula sa ating gawain, gusto ko lamang pong makiusap, ipagbigay alam dun sa mga cellphone holder po, sa mga may hawak pong cellphone dito sa loob. Please po, pwede po ba nating i-off sandali para po walang sagabal. Kasi po kumisan nasa punto tayo nung napakagandang pagbabahanginan, merong makaka-distract po sa pamamagitan ng tunog ng cellphone. Ano po? Sayang po kasi yung oras, sayang yung pagkakataon na tayo po ay nandito sa Dambana. Bihirang pagkakataon. Napakaswerte po ninyo, natin, dahil tayo po ay niloob ng Panginoon na laging nandito tayo sa Dambana. Doon po sa iba, alam nyo po, maraming naghahangad, maraming nagnanais na sila ay laging mapupunta ng Dambana pero hindi nagkakaroon ng pagkakataon. Kaya po palakpakan natin ang buhay na Diyos kasi po tayo ay mapalad. Bago po tayo magsimula, meron po akong gustong itanong sa inyo. Pwede po bang bigyan nyo ako ng salitang sasabihin ko sa inyo po? Ano po? Ano po ba yung salitang mahirap sabihin? Parang short quiz po natin ito. Ano po? Pagka po naka-perfect na attendance, mayroon pong regalong ibibigay ako. Sino po ang makakapagbigay sa akin ng isang salitang mahirap sabihin? Tita, have I told you? Ano po? Ako na po magbibigay ng isa. Tita Lenny? Tita Lani? Ano po yung salitang, hindi pa po dun sa isa. Aside from, yes, forgive me. Opo, napakahirap pong sabihin. Ano po? Napakahirap pong sabihin nung patawarin mo ako, forgive me. Ano po? Meron pa pong isa. Sige, pauutangin kita. Hindi mo ba ang hirap sabihin yan? Minsan po, pagka meron kayong nilapitang tao, bago sumagot sa inyo na sige, pautangan kita. Napapansin niyo po, mga nakakatatlong beses ng lumulunok na laway. Bago sabihin sa inyo, sige, pautangan kita. Napakahirap po sabihin, ano? Meron pa po. Ano pa? Oy, siguro ang iba sa inyo dumaan dito sa stage na to. Yung pong I love you. Ano po? Mahirap po ba? Madali? Po? Sinong nagsabi pong madali? Ay, tita, okay kung sa'yo napakadali. Ibig sabihin, napakalawak mo. Opo. Pero alam nyo po, mayroong kwento, 3 taong nanligaw. Minsan nakasalubong niya yung kumpare niya, kinumusta niya. After 3 years na panliligaw mo, what's the score? Alam nyo po sagot? Sa wakas, sa loob ng 3 taon, muntik ko na po siyang makausap. Ang hirap po, no? Salitang I love you, mahirap din po sabihin. Pero higit sa lahat, meron daw po talagang isang salita na talagang napakahirap daw po sabihin. At alam niyo po kung ano yung salita na yon? Na gusto ko pong pagsalusaluhan natin sa umagang ito, ay ang salitang sorry. Sorry po. Sorry. Ano po? Napakahirap pong sabihin yan. Sa lahat ng mga anak na nandito, ilang beses na po kayong nag-sorry sa inyong mga magulang sa napakarami nating nagawang kasalanan sa kanila. Siguro po sa 10. Buti nga ako makaisa, ano po? Minsan talagang wala, ano po? Sa atin ding mga magulang. Minsan, sa ating mga pagkukulang sa ating kabiyak, pagkukulang natin sa mga anak, tayo po ba ay minsan na rin nag-sorry? Nahirap, ano po? Napakahirap po. Napakahirap pong sabihin ng sorry. Sa ating mga boss, mga amo, ba't nga ba ako magsusorry? Katulong lang kita. Ganyan po Sa sorry po, kaya nagiging mahirap para sa atin, dahil nakapaloob dito yung ating pride. Yung ating pride na napakahirap lunukin. Lalo na nga po, kung minsan sasabihin, boss ako Ba't ba ako magsusorry sa'yo? Ano po? At sa pagsasalita ng sorry, nakakibat ito yung pagtanggap.
natin sa ating nagawa, sa ating kasalanan. Ano po? Panahon ngayon ng Kwaresma. At panahon naman na dapat tayo ay mag-sorry. Hindi lamang doon sa mga taong nagawa natin ng kasalanan. Hindi lamang doon sa ating mga anak, sa ating kabiyak ng puso. Kung hindi, higit sa lahat, ay sa Kanya, sa ating Panginoon, na dapat tayo ay mag-sorry. Alam po ninyo, wala pa po yung isang hinihintay ko, para bigyan tayo ng linaw. Ano po? Sa ating tayamang sorry, sa aking mga kasamahan na nandito, lalo tigit sa ating mga minamahal na alagad, Caps, sa ating mga kasamang choir, alam kong sa inyo ay hindi magiging mahirap na sambitin ang salitang sorry. Dahil alam ko pong tayo ay nakapag-aral na at nakapakinig na ng salitang banal. Kaya po, sa inyo po na mga tagasunod, sino po ang voluntaryong ang mauuna po na makakapagpaliwanag ng salitang sorry? Na sa buhay niyo po ba ngayon, ito po ba ay naranasan ninyong sambitin doon sa mga taong nagkaroon ng kasalanan sa inyo? Sino po ba ang gustong mauna? As kayo po, ano po pangalan niyo, sir? Rino Cao. Palakpakan po natin si ating kapatid na Rino Cao. Thank you, sir. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid sa ating Panginoon Kristo. Alam niyo po ako, yung aking pong naranasan lang na humingi ako ng sorry sa mga magulang ko. Ngayon, kanina lang. Kasi po galing po ako sa bukid, pag-ahong ko, kumain ako. Nakapagsalita ako ng sa mga magulang ko, nagalit sa akin. Sabi, mali ka ika, huwag niyo ika dapat gawin niya kasi ika, di ka tama yan Meron po kasi akong nagawa na para ako, narinig ko nila na sa lugar namin. Sorry po ako. Kasi na kayo, nagkamali pala ako. Ngayon po, yun po ang aking naranasan ngayon lang, kanina lang. Ngayon po ako, magpapatutuo po ako ngayon. Yung naranasan ko sa ating Panginoon Diyos. Kasi po, ang ating Panginoon Diyos, napakabuti pala. Talagang napakabait ng Diyos. Kasi po, naranasan ko, ang kabutihan ng Diyos sa akin ay naranasan ko. Kasi po, nung bata akong maliit, na sinilang, ngayon ko lang po nalaman, ngayon ako yung nakakapakinig na ng salita ng Diyos. Ngayon ko lang po nalaman na, ang Diyos pala magbuhat ng sinilang ako napakabuti na sa akin. Dahil po binigyan niya ako ng magulang, na mababait. Nanay ko, pagka maliit pa kami, pagkagabi na, anak, magdasal na tayo. Luluhod na po kami niyan, siya na mangunguna. Kaya nga po, kabisado ko po yung lahat ng dasal na yan dahil sa mga gulang ko Ganyan po ang tinuro sa akin ng mga gulang hanggang sa lumaki ko. Talaga pong napakabuti ng Diyos sa akin. Dahil na binigyan niya akong magulang na gano'n, na tinuro sa akin na may Diyos. Kaya napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos sa atin. Hindi lang sa akin, sa atin. Dahil tayong lahat dito, pinili tayo ng Diyos dito Banal na Espiritu ang nag-aakay sa atin dito. Kung tiga-tigasan tayo, hindi tayo magkakilala. Pero bakit tayo nagkakatipon dito? Dahil na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ngayon po, tutuloy ko lang po. Lumaki na po ako. Lumaki ko hanggang nag-elementary, high school. Noong pong high school na ako, natuto na pa akong bumarkada sa lugar namin. Pinag-aaral ako ng magulang ko, bumabarkada lang ako. Natuto akong manigarilyo, uminom, unti-unti, pero patago pa sa magulang ko. Pero napakabuti ng Diyos dahil na kahit na ako pala nagkakakuha na, como ako nakakasama ko na yung mga tao sa paligid ko, na-influensya na pala ako ng unti-unti na hindi ko nalalaman, yun na pala ang aking magiging ugali. Ugali ko na nakikita ko sa kapwa ko, sa paligid ko. Umiinom sila, natuto na akong uminom. Bagamat tinatago ko sa mga magulang ko dahil bata pa ako, 14 years old, hanggang 18 years old. Ngayon po, nung pong high school na ako, ganyan, nalantad na po ako, naninigarilyo, umiinom.
Tapos po, hindi na ako pinag-aaral ng mga magulang ko kasi ano na ako nakagraduate ako ng high school. Hindi naman ako nag-aaral Ganon. Nakagraduate ako ng high school. Kaya lang, puro 75. Ayun po. Kasi po, hindi naman ako nag-aaral Ayun po. Sipin po nyo, absent lang ako tapos 75 ang grade ko. Nakagraduate ako, pasado. Yun po, pero hindi ako nag-aaral. Kaya po, napakabuti ng Diyos dahil na kahit na pala ako na-influensya na ng kapwa ko, andyan pa rin sa buhay siya. Dahil ako, kahit na ako hindi na pala nakakasunod sa kanya, hindi ko alam dahil ang pinamumuhay ko, yung mga ugali na ng tao sa paligid ko Mahal pa rin pala niya ako dahil na ako, nananalig pa rin sa kanya, nananalangin pa rin ako, nagdadasal pa rin ako. Yung kabisado kong dasal na tinuro sa akin ng magulang ko. Ngayon po, binigyan na ako ng hanap buhay ng tatay ko. Nag-itik na ako. Napakabuti ng Diyos sa akin dahil na hindi niya ako pinabayaan. Sipin niyo, binibigyan niya ako ng 2,100 araw-araw. Hindi pa po nakakarinig, nag-itik po ako, nang dayuhan ako. Kumikita po ako ng 2,100. 1,500 po ang aking itik na umiitlog. Ang kalahati lang po ang umiitlog doon dahil 1,500. 700 na itlog. Ngayon po, ano po ginawa ko doon sa biyayang binibigay sa akin ng Diyos? Na 2,100 araw-araw. Hindi ko po minahal. Inubos ko lang po yan. Wala po akong binigay sa magulang ko kahit 5. Napakabuti po ng Diyos sa akin Dahil na ako kahit pala sumusuway sa kanya, binibigyan pa rin pala niya ako. Kaya lang hindi ko nakikita. Dahil na ang iniisip ko, kaligayahan ng tao sa paligid ko, kaligayahan ko rin. Yun ang ginagawa ko. Sugal, sabong, inom. 9 na taon pong ginawa ko yan. Sa Dayuhan, Laguna, Nueva Ecija, Isabela. Yun po. Hanggang dito sa atin. Pagkaala ng pastola sa Nueva Ecija, iuwi ko rito, may pastola na rito sa atin. Dito pa rin, kumikita ko. Pagdating ko rito, yung barkada ko rito, hindi, inom. Sugal, sabong. Ano yan po trabaho ko? Hanggang hindi ko po sinasabing pinarusahan ako ng Diyos sa naging diferensya ko. Hindi ko po sinasabing pinarusahan ako ng Diyos. Ako po ang nagbigay ng sakit sa katawan ko. Ako po. Pero niloob ng Diyos na mangyari sa akin yon. Hindi niya kagustuhan, hindi ko rin kagustuhan, pero bakit nangyari sa akin? 20 taon akong may sakit. Pero napakabuti sa akin ng Diyos. Dahil na siya ay naging tapat sa akin, nagmahal sa akin. Pero bakit naranasan ko yung ganong kahirap na sakit? Hindi ako komportable, punong-puno ako ng sakit, pagdurusa, kalungkutan sa loob ng 20 taon. Hindi ako gumaling. Pero kung mahal ako ng magulang ko, hindi nila alam, pinaparusahan nila ako. Mahal nila ako, kaya nila ako pinagamot Inuubusan nila ako ng pera, kaya dahil mahal nila ako gusto nila akong gumaling Pero hindi nila nalalaman, parusa sa akin yung naranasan ko, sa hirap na naranasan ko. Masakit ang katawan ko, di ako makalakad, di ako makapagsalita, matigas ang panga ko, gumikinig ang katawan ko, napakahirap, di ako makatulog. Alam niyo po, ang iniinom ko pong gamot, pampatulog lang, 110 araw-araw, umiinom ako, 20 taon. Isipin po nyo, yung magulang ko, hindi nagsawa sa akin ng pagsuporta yan nung may sakit ako. Ganyan po kabuti ang mga magulang ko. Sa pagmamahal sa akin, pagmamahal sa mga kapatid ko, pantay-pantay lang po ang tingin ng magulang ko sa aming magkakapatid. Pero napakabuti ng Diyos sa akin. Dahil na kahit na 20 taon ako may sakit, pero kung hawak niya ang buhay ko, eto ako sa harap niyo, buhay pa rin. Di ba napakabuti ng Diyos? Napakabuti niya. Napakabuti ng Diyos sa akin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti talaga ng Panginoon. Yung po palang naranasan ko na yon, na kung hindi pa pala ako kikilala sa Diyos, at hindi ako susuko sa Diyos, at hindi ko sasabihin sa Diyos na, Panginoon, patawarin mo na ako. Panginoon! Napakabuti mo sa akin. Bakit nagawa ko yon? Dahil hindi ko alam na yung palang mga tao sa paligid ko, yung influensya sa akin, mali. Dahil na kung sumunod ako sa mga magulang ko, hindi ako magkakasakit. Yung biyaya ng Diyos sa akin, makikita ko. Pero dahil sa ako ay na-influensyahan ng tao sa paligid ko, ako ay nagkasakit. Napakahirap na naranasan ko. 20 taong hirap na hirap ang katawan ko. Di ako makakain ng maayos, di ako makalakad ng maayos, kumikinig ang katawan ko. Nang dahil sa pagmamahal sa akin ng magulang ko, pinarusahan ako. Pagmamahal ng magulang ko, gumaling ako Pero bakit ganun ang ganti sa akin? Napakahirap.
dahil na pinakita ng Diyos sa akin na kung hindi ako susunod sa Kanya, habang buhay na akong magkakaganon. Pero nang dahil sabi ko, Panginoon, kung gusto mo, kuhanin mo na ang buhay ko dahil hindi ko na kaya. Kung ganito lang ang magiging kalagayan ko sa buhay ko, kuhanin mo na ako, patayin mo na ako. Ikaw may hawak ng buhay ko. Sige, suko na ako. Dumating po ang panahon na isip ko na pumunta kay Apong Konsing. Pagdating ko po rito, tumayo po ako dyan, kumikinig ang katawan ko, kumikinig ang mga labi ko. Minom lang po ako ng pampakalmante noon. Yung pong pampatulog ko ininom, hindi ko po nainom ng 2 araw, hindi po ako nakatulog eh. 2 araw ko lang po dinainom dahil kinapos ako ng gamot eh. Pero nung pangatlong araw, dinala na ako sa ospital ng mga magulang ko. Dahil na, pag hindi na ako nakainom ng gamot, yung ininom kong gamot sa loob ng mahabang panahon, mababaliwala. Ganun po ang nangyari sa akin. Kaya po yung gamot na ininom kong pampatulog, araw-araw, obligado yon. Ang tulog ko po, alas 8 hanggang alas 5. Pagka po di ako nakainom noon, hindi po ako makakatulog. Pero po sa maghapon, kung wala akong pampatulog, gising po ako maghapon. Alas 5 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga ang tulog ko pagka nakainom ako ng gamot na yun. Pero napakamahal. Kaya lang, tuloy ko lang po yung kuha ko na sasabihin ko sa inyo. Pasensya na po kayo ha, kung medyo mahaba. Konting tiis lang po. Ngayon po, bakit napakabuti sa akin ng Diyos? Bakit napatunayan ko napakabuti sa akin ng Diyos? Ito ako ngayon sa harap nyo. Pinili niya, katulad nyo. Nakikinig ng banal na salita, ng banal na espiritu sa pamamagitan ng Apong Konsing. Makinig po tayong lahat. Itanim natin sa isip natin, iukit natin sa puso natin, at ipamuhay natin. Dahil po ang naranasang buhay, sinusumpa ko rito. Ayoko nang mabuhay. Mabuti pang hindi na ako pinanganak ng magulang ko. Mabuti pang nung pinanganak ako, patay na ako. Sa hirap ng naranasan ko. Pero pag tayo po hindi nakinig kay Apong Konsing, at tayo para sa tayong parang bingid yan, ala tayong reply, ala tayong hindi natin tinatanim sa puso natin na narinig natin. Napakahirap ng maranasan natin. Ako po gusto ko sa buhay ng walang hanggan na. Katulad ng gusto ni Apong Konsing. Kasi po napakasarap sa buhay na walang hanggan, kapiling mo Diyos eh. Walang hanggang kaligayahan eh. Pagka hindi tayo sumunod kay Apong Konsing at di natin pinamuhay ang kanyang sinasabi, tandaan nyo, impyerno pupuntahan nyo. Yan totoo nun. Ano po ba ang pupuntahan nyo? Impyerno. Kung naranasan ko ang hirap ng buhay rito, wala pa sa kalingkingan ng naranasan ko rito ang mararanasan ko sa impyerno, kundi ako susunod sa Diyos. Yan tandaan nyo. Napakahirap maranasan nyo. Isipin nyo, kumukulong asupre, kumukulong langis, umaapoy, diyan kahihagis ng Diyos. Wala ka ng kamatayan dyan. Dahil paghihiwalayin ng Diyos ang masama at mabuti. Ang mabuti sa buhay na walang hanggan. Ang masama sa buhay na walang hanggang pagdurusa. Yan po ang tatandaan nyo. Kaya magpakatalino kayo. Pinili tayo ng banal na espiritu para pumunta rito. Pahalagaan nyo. Huwag nyo sayangin ang oras nyo rito. Namamahinga nga lang tayo rito eh. Ako po para sabihin ko sa inyo, ito tinuturing kong pahinga ko. Isipin nyo ang obligasyon ko sa bahay. Pag umaga, pagputok ng araw, madaling-daling pa, lumulusong na ako sa bukid. Dinidilig ko na yung halamanan ko. Hinahawan ko na yung mga damo. Pagka kailangan pataba, pinapatabaan ko. Pagdating ng alas 8, uwi na ako. Pakakanin ko na yung baboy ko. Ilinisin ko na yung kulungan. Pagkayari nun, yung manggahan ko, kailangan doon, ubos na oras ko doon dahil pagka wala ako doon, pinapasok ng mga bata. Pero sabi ko, kung ano ay pagkalob sa akin ng Diyos ang matira. Oh. Para makarating lang ako rito, ubos na oras ko dun eh. Pagka binantayan ko yun, ubos na oras ko eh. Pero ang mahalaga sa akin, gusto ko makinig ng salita ng Diyos. Sipin po nyo, trabaho ko, ang yari ko sa umaga, ang pahinga ko, alas 11:30, maliligo ako. Alas 12, andito ako. Bakit? Kailangan kong mamahinga. Ito ang pinakapahinga ko. Dahil na gusto kong makarating sa buhay na walang hanggan. Sana yun din ang pangarap nyo. Dahil kung ano ang pangarap ni Apong Konsing, gusto niya maging makasama niya kayo, makasama niya tayo. Wisdom! Si Apong Konsing lang po ang meron sa atin dito. Sineshare lang ni Apong Konsing. Ano po ba ang wisdom? Sino po matalino rito? Sino po nakapag-aral? Sino po ang marunong, matalino?
Pumunta sa harap dito. Sabihin kung ano ang wisdom. Pagka po walang pumunta, sasabihin ko sa inyo kung ano ang wisdom. Oh, 2 minuto. 1 minuto. Ano? Ang wisdom po, si Apong Kutsing lang ang meron niya. Binabahagi sa atin ni Apong Kutsing ang karunungan ng Diyos. Karunungan ng Diyos po yung wisdom. Ang karunungan po ng Diyos, si Apong Kutsing lang po, sa kanya lang po pinagkalaob. Opo, wisdom po, ano po? O, ngayon, tama po ba? O mali? Ngayon po, itanim natin sa isip natin. Yukit natin sa puso natin. Ipamuhay natin para makamtan natin ang buhay na walang hanggan na pinapangarap ni Apong Kutsing para sa atin lahat. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid. Alam niyo po, may point siya. Kita ko sa kanya. Yun po. At dun sa sinasabi mo kanina na bakit lahat ng sakit ay inaabot mo, yun ay dapat pagnilayan mo, kapatid. Marahil, meron ka pa sigurong konting pagkukulang pa. At yan siguro para sa akin, siguro dapat na matutunan pa. Sa buhay mo. Napakagandang paninindigan. Yung faith niya ay nakita natin kung paano at gaano kalakas. Palakpakan po natin ang buhay. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang alagad. Hello. Gusto ko lamang pong maitanong sa Tita Dory, now na siya ay alagad, yung salitang sorry po ba ay napakahirap pa po ba para sa inyo? Palakpakan po natin si Tita Dory. Ma, muli, papurit pasasalamat sa iyo sa kalooban mo sa araw na ito na pinahintulutan mo bilang katauhan ay tumayo sa harapan ng mga kapatid ko upang magbahagi kung ano ang nararapat. Nagtitiwala at manalig ako, Ama, na ang lahat ng luluwal sa labi ko ay magmumula lamang sa iyo. Papurit pasasalamat sa iyo ang muli kong ibinabalik o dakilang Ama ko. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kamusta po ba ang mga anak ng Diyos? Mabuti po ay para pong Biyernes Santo na tayo. Ay para pong ang lungkot-lungkot natin. Masaya po ba kayo? Amen. Tingnan ko nga po yung mga mukha. Alam niyo po ba, kapag tayo ay naririto at damang-dama natin ang banal na Espiritu, walang may lumbay sa puso natin. Lahat ay may ngiti sa mga labi. Amen po ba? Para bang yung mga mukha nyo nagsusumamo, humihingi ng sorry sa ating Ama. Nawa po, yun nga ang nadadama natin, na kahit ganyan ang mga mukha nyo, ang nadarama natin ay ang paghingi ng sorry sa ating Ama sa mga nagawa natin na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Ang tanong po ng ating kapatid, bilang lingkod sa dakong ito, madali ko na po bang masabing sorry sa mga, halimbawa po, sa mga mahal ko sa buhay, lalo't higit sa ating Panginoon. Katotohanan po ang tinura ng ating kapatid na sa dating buhay, parang ang hirap sabihin. Ang madali pong ibuka ang labi mong sabihin sorry, subalit hindi bukal sa kalooban mo. Para po bang, halimbawa po ako, dati po ganun kahit po sa anak, sasabihin lang anak ko, si mama naman, ganito, ganyan. Ang sagot ko po, di sorry. Ganun lang po. Pero sa bibig, wala dito, di po ba? At isa po yun sa natutunan ko sa dakong ito. Kaya po pala mahirap sabihin yung sorry. Dahil tama po ang ating kapatid, lahat naman po tayo ay may pride. Magiging madaling sambitin ng sorry kung kakamti natin yung kababaan ng ating kalooban. Amen po ba? Kapag ang kababaan ay nasa atin,
matututo tayong tumanggap. Kahit po mali, yun po kasi ang hirap gawin bilang tao, ano po ba? Kahit alam nating mali, hindi natin matanggap na mali tayo. Parang isip natin sa ating sarili, tama yung ginagawa natin. Kahit Hello. Kaya po napakahirap sambitin ng sorry sa dating buhay. At isa po yun sa natutunan ko sa dakong ito. Magiging madali nga po pala. At malilimitahan ang pagsasabi ng sorry. Kasi mapagninilayan mo na ang gawa mo. Alam mo kung makasasakit ka ng kapwa mo. Alam mo kung makadadama ng hindi mainam ang kapwa mo. At yun ang isa rin sa natutunan ko. Alam ko yung pagsasalita na sa dating buhay ko, parang wala kang pakialam sa damdamin ng iba, masabi mo ang masabi mo, subalit ngayon, bago mo iluwal sa labi mo, kailangan pagnilayan mo. At isa yun sa natutunan ko, kaya nabawasan din ang paghingi ko ng sorry. At yun po ang mahalaga. Sabi nga po, ang matutunan natin na magsabi ng sorry na totoo sa loob. Subalit mas higit nating mithiin na mabawasan ang pagsasabi natin na sorry. Paano po yun? Mabawasan yung mga ugali natin na makasasakit ng kapwa natin. Kaya lang naman po tayo nanghihingi ng sorry dahil may nagagawa tayong hindi maganda, di po ba? Magsusorry ka ba kung wala kang nagagawang hindi maganda? Kaya alam niyo po, sa ngayon po bilang lingkod, kahit po sa anak ko, natututo po akong mag-sorry kapag alam kong may pagkakamali ako. Na sa dating buhay, parang hirap tanggapin kasi sasabihin ko, nanay ako magulang ako, para bang palagay ko tama ako. Kasi di po ba, laging ang pangaral din ng banal na espiritu, matuto ka ring makinig sa iba. Wag lamang dapat ikaw ang pakinggan. Kailangan makinig ka rin sa iba. Tulad po natin bilang magulang, kailangan din po nating makinig sa ating mga anak. Hindi naman po kasi tayo ay laging tama. Amen po ba? At saka ang isa pa po, naganap na tumanggap at nadama ko ang ating Panginoon. Alam niyo po ba, sa bawat araw, ilang beses po akong humingi ng sorry sa ating Panginoon kahit sa isip lang. Dahil sinungaling po ako kung hindi ko sinasabi na may kahinaan ako. Kung minsan may dadaan sa kaisipan ko na alam kong hindi marapat sa Ama ito. Kaya ang lagi ko po sinasabi, pipikit ako, Ama, patawad po. Yun po. Madali ko pong mapagnilayan, madali ko pong mapagbulayan kung mali ang ginagawa ko. Kung alam kong nalilihis ako sa nasa ng Ama, at doon po, yung oras din pong yun, nakahihingi ako ng sorry sa Kanya. Yun po ang natutunan ko. Napakadali ko na pong humingi ngayon. At alam niya yan, mahirap magsinungaling. Naririnig niya ako. Alam kong nakikinig ang ating Panginoon. Mahirap magtahi-tahi ng salita. Di man maniwala ang iba, subalit ang mahalaga, amang nakababatid ng katotohanan. Kaya nga, mga kapatid, yamang tayo ay naririto, inakay ng ating Panginoon sa dakong ito, kamtinan natin ang marapat. Mahirap po bang humingi ng kapatawaran? Mahirap po bang humingi ng sorry sa mga taong nagawa natin ng di mainam? Di po ba tayo rin kapag may taong nakagawa sa atin, naghihintay din tayo? Naghihintay din tayo na humingi siya ng paumanhin? Di ba ganon din po tayo? Kaya dapat ganon din po ang gawin natin. Wag lamang tayo ang maghintay, matuto rin tayong magbigay. Amen po ba? At napakabuti ng Ama, papurit pa sa salamat sa Kanya na ako'y inakay sa dakong ito. Marami akong natutunan ng mga bagay na di ko batinong sa dating buhay ko, na bago ang pananaw ko, hindi man po ganap, na bago ang kalooban ko. Kung dating may kataasan ako, ngayon, unti-unti nakakamtan kong kababaan ito. Kaya nga po,
nasasambit ko na ngayon ang salitang sorry. At nawa tayo mga kapatid ay ganun din. Matutong tumanggap sa mga nagawa nating hindi mainam. Matutong humingi ng kapatawaran. Matutong mag-sorry sa mga kapatid natin na alam natin at alam naman po natin kung may nagawan tayo. Ano po? At sa sandaling ito, humihingi rin po ako ng sorry sa ating Ama. Alam ko po, sa kabila ng pagsusumakit, pagbabata ko, hindi po sapat ito sa mga biyaya at pagpapala na ipinagkaloob niya sa amin. Alam ko pong marami pa rin akong nagagawa na hindi kalugod-lugod sa Ama. Alam kong marami pa rin akong pagkukulang sa paglilingkod ko, sa kabila ng pagmimiti ko. Kaya't samot dalangin ko sa Ama, sa tuwin ay panahanan ako niya ng banal na Espiritu. Mula ulonggan talampakan na mako'y naway, makapuspusin mo. Upang kung ano ang nasa mo'y kamtin kong totoo, makatalima ng ayon sa kalooban mo at maging kalugod-lugod sa paningin mo. Sorry po Ama sa mga pagkukulang ko. Sorry po Ama sa mga kahinaan ko. Sorry po Ama kung hindi ako maging kalugod-lugod sa paningin mo, manaka-naka sa buhay ko. Muli isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Tito Dory. Sigurado pong may napulot kayo, may natutunan kayo. Ano po? Pero dahil nga po ngayon ay panahon ng Kwaresma, katulad po na sinabi ko kanina, ang salitang sorry, dapat po, huwag nyo nang pahirapin pa ang sarili ninyo. Sana po, gawin natin ito. Dahil now is the time para ihingi natin, hindi lang sa mga kapwa nating pinagkasalahan natin, o hindi higit sa lahat sa Kanya. Sa iyo kapatid, sa tinuran mo kanina, isinuko mo na ang iyong sarili. Napakaganda po. Napakaganda po. Kaya po si Tita Dory, doon sa sinasabi niya at narinig nyo, na humihingi siya ng sorry kay Lord. Mga minamahal kong kapatid, ang susunod pong magbibigay sa atin ay ating kapatid na bunso. Mag-aalay po siya ng isang awitin. Pakinggan po natin ang nilalaman ng kanyang awitin. Alam ko po na mayroong tungkol sa ating tema ngayong umaga. Palakpakan po natin si kapatid na bunso. Sure, thank you. Okay lang po. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Sa ating pong mga kapatid na nasa internet ngayon, ligayang pakikinig po sa lahat. I'm sorry, Lord. Bilang pagkatao po, bilang isang lingkod, kapag meron ka ng ibang mga pinagkakabalahanan, marami ng pagkukulang sa Panginoon. Amen po ba yun? Kaya sa tuwing na po ay, Lord, I'm sorry sa lahat ng mga pagkukulang ko. Naman po ninyo ang awitin na ito. Lord, I'm sorry. I didn't mean to hurt you. Lord, forgive me. I know I really ignore you. Lord, believe me, I love you so. It pains me, Lord, it pains me, Lord,
knowing it hurts you too. Ama, patawad, di ko naisaktan ka. Ama, patawad, pagkat pinapaliwala kita. Ama, patawad, patawad sa aking sala. Mahal kita, mahal kita, sakit maawa ka. Lord, I'm sorry, I didn't mean to hurt you. Lord, forgive me, I know I really ignore you. Lord, believe me, I love you so. It pains me, Lord, it pains me, Lord, knowing it hurts you too. Pwede po kayong sumabay. Ama, patawad, di ko naisaktan ka. Ama, patawad, pagkat pinapaliwala kita. Ama, patawad, patawad sa aking sala. Mahal kita, mahal kita, sakit maawa ka. Alam niyo po, ang Ama ay mapagpatawad. Ano po, maaari sa awitin na to, minsan pa po nating aawitin. Or kung hindi nyo alam ang lyrics, pwede pong basahin. Subalit, namnamin po ninyo. Sapagkat sa pamagitan po nito, maaari po kayo makahingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Araw-araw po nagkakasala tayo. Amen. Wala pong taong banal, walang taong perpekto. Araw-araw po nagkakasala tayo. Kaya marapat lamang na sa tuwita ay manghingi tayo ng kapatawaran. Sa gayon ay nagiging marapat tayong dumulog sa Kanya. Amen po ba? Di po ba nakakahiya yung napakarumi natin, di man tayo nanghingi ng kapatawaran sa ating Ama? Amen po ba? Wala naman pong malilihim sa Kanya eh. Amen po ba yon? Kaya samantalahin po natin ang awit na ito o itong pagkakataon na ito upang tayo po ay makapanghingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Nang sa gayon, mamaya pagluwal ng ating mahal na Apo Quinching at siya po ay magluluwal ng mga salita nagbanal, maaaring sa pamagitan ito ay tuwirang malinisan ang buo nating katauhan. Mula ulo hanggang talampakan, lalo tigit ang ating kalooban at ang ating kaisipan. Amen po ba? So minsan pa po nating awitin ang awitin nang sa gayon ay makahingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon, ano man ang ating nagawa sa ating buhay. Amen po. Sa hindi po nakakalam, pwede po pumikit. Ano po, namnamin na lamang po ninyo. Lord, I'm sorry, I didn't mean to hurt you. Lord, forgive me, I know I really be ignoring. Lord, believe me, I love you so. It pains me, Lord, it pains me, Lord,
knowing it hurts you too. Ama, patawad, di ko naisatan ka. Ama, patawad, pagkat pinapaliwala kita. Ama, patawad, patawad sa aking sala. Mahal kita, mahal kita, sa'kin maawa ka. Lord, I'm sorry, I didn't mean to hurt you. Lord, forgive me, I know I really ignore you. Lord, believe me, I love you so. It pains me, Lord, it pains me, Lord, knowing it hurts you too. Maraming salamat po. Nawa po sa awitin na ito ay naging marapat na nga po tayong tumanggap sa Kanya sa araw at sa oras na ito. Muli po, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po. So, nag-enjoy po ba kayo? May naintindihan po ba kayo dun sa lyrics ng kanta? Ang iba po, alam kong naunawaan nila kasi ang iba nakakatulog na eh. Sa sobrang ganda siguro ng lyrics, ano? Ano po? Ngayon naman po ay may tatawagin po ako na higit na makakapagbigay ng kalinawan sa atin. Sa kanya pong pagkatao, sa kasalukuyan, ay isang napakahirap na gampanin ang kanyang ginagampanan sa ngayon. Isang napakalaking pamilya po ang kanyang hinahawakan. Kaya kung papaano sa araw-araw, iba't ibang kaluluwa po ang kanyang kaharap, gusto ko pong maitanong sa kanya ngayon at gusto ko pong marinig natin sa kanya kung papaano ba niya nagagampanan ang sarili niya sa kabila nung tinura ng ating mahal na bunso. Sa daming taong hinahawakan niya, alam naman po natin na walang perpektong tao. Ano po? Minsan po talaga hindi sinasadya ay nagkakamali. Ngayon po, tatawagin ko po si Mother, ang aming Mother of the House. Palakpakan po natin. Salamat po, Ama. Sadyang napakadakila mo. Sadyang napakabuti mo. Sadyang nagpapadama kang totoo sa mga taong ginagamit mo upang ang pagmimithi ng bawat isa'y marinig mo at do'y mailuwal ang kaukulan para sa iyo. Ang kagandahang loob mo na sa pamamagitan ng kinalugdan nyo ay tuwiran naming nadama na ikaw ay Diyos na buhay na dapat naming pangalagaan, panghawakan, asahan, at tuwirang huwag bigyan ng kalumbayan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Nung marinig ko po ang tema ni kapatid na Ellie, sorry. Ito po yung pumasok kaagad. Kahit hindi pa ako nakakatapos, sabi ko kay kapatid na Emma, titimplahin ko na yan, bababa ako. At bumubulong ako kay Nanay Myrna na naway ipadama ng Ama sa kapatid kong si Ellie na nagmimiti ako na maghayag ng katotohanan na mula sa Diyos. Ang salitang sorry ay bilang pagkatao ay napakadaling sabihin. Amen? Sorry ha, hindi ko sinasadya. Sorry ha, hindi ko alam. Sorry ha, hindi ko gusto yon. Alam nyo po, pwede mo yan gawin sa tao. Amen? Paulit-ulit mo yan gawin sa tao na
pwede mong gawing, sorry ha, yung biro lang. Subalit sa Diyos, kapag humingi ka ng sorry sa Kanya, kailangan yung pagkakataon naman niya na ibinigay sa'yo na binibigay ko yung, tinatanggap ko yung pagiging mo ng sorry, wag mo nang gawin palagi. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat sa dakong ito, simula nang ako'y natungo sa dakong ito, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, sabi nga, may salitang tao na, what is sorry if the damage is done? Amen? Mahirap tanggapin kapag wala ka sa Diyos. Pagkatapos ng lahat, sasabihin mo lang sa akin, sorry. Amen po ba yun? Subalit, salamat sa Ama na sa dakong ito, sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, nabigyan ng kalinisan ng puso at diwa ang bawat isa, maging ako po, na sabi ko nga, medyo mugto ang aking mata, kalooban ng Ama para ihayag ko po na nasambitin sa inyo, ito po'y karampot lang, na pinadadama ng Ama, yung mga taong humihingi ng sorry, sana magpakatotoo. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat may damdamin ng Diyos, huwag nating abusuhin. Amen? May damdamin ng tao, huwag nating abusuhin. Kaya yung salitang sorry is paghingi ng tawad, gawin nating totoo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sa bawat araw po, sabi ko nga, umakyat ako sa mahal na po kanina, alam kong nadama ako ng banal na Espiritu. Mahirap tumubos. Sabi nga, kung ang kapwa mo ay nagkakasala, na hindi sila magkaunawaan, at ikaw ay nakakaunawa kung ano ang dapat gawin para sa kanila, kung magagawa mo lang para sa Diyos, tutubusin mo na lang. Amen? Upang ikaw na mismo ang magsabing, sorry. Sa mga kasalanan nyo, ako nang humingi ng sorry. Sa mga kasalanan nyo, ako humingi ng sorry. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat yun ang ating Panginoon. Amen? Sa mga kasalanan natin, tinubos. At kung ibabalik naman natin sa Kanya na humingi ng sorry, subalit hindi naman tayo nagbabago, sayang din. Buhay po ba ang Diyos? Kaya napakahalaga po yung sorry, yung paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Iba yung pagpapatawad na tao ang magbibigay. Iba yung pagpapatawad na Diyos ang magbibigay. Subalit yung tayo hihingi ng tawad sa Diyos, sorry God, hindi ko nagagawin uli. Dapat hindi mo nagagawin uli. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sa bawat araw, yan po, masakit. Sapagkat kahit walang buto yung puso natin, sabi nga ni Mami Beth, kapag binugbog mo yan, papasabing yan. Parang balat din po yan at laman. Walang buto, yung puso natin, kapag binugbog mo ng salita, masasaktan ka. Amen? Subalit ang kagandahan sa dakong ito, sapagkat inuulat po ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, yung paghingi ng sorry sa Diyos, hindi natin alam kung yung sorry natin ay tinanggap niya. Amen? Hindi natin alam. Ngayon po, yung pagka-sorry natin sa Diyos, paghingi natin ng sorry sa Diyos, at ginawa mo uli, huwag ka na maghintay na tinanggap niya yun. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Kagaya po halimbawa, sa dakong ito, nahahatulan niyo po ang dakong ito. Kanino kayo hihingi ng sorry? Kay Apo Kunching? Sasabihin niyo ba na, Apo Kunching, sorry, hinatulan kita? Hindi niyo gagawin yun. Amen? Subalit sa Diyos, hindi man kayo humingi sa Apo Kunching na sorry sa paghatol ng sino man, hindi yun nalihim sa Diyos. At kung ang mahal na Apo Kunching ay hindi man nakaalam nung ginawa ng tao, alam ng Diyos, kailangan ng isustain mo ang Diyos. Amen? Sapagkat kung hindi makontento ang Diyos sa paghingi mo ng sorry, hintayin mo ang parusa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po. Ganun lang po. Kaya sa bawat araw po, bilang mother of the house, totoo po yun. Bilang ako, pagkatao, nagawa ko na yung best. Subalit humingi pa rin ako ng sorry kay God sapagkat alam ko hindi ko siya nakontento. Amen? Nagawa ko ang best bilang tao, subalit iba nga pong damdamin ng Diyos. So yung best of all the best, kailangan gawin mo para sa Diyos, hindi para sa sarili mo. Buhay po ba ang Diyos? At kapag hindi ko po yun nagawa, yung best na gusto ng Diyos, humihingi po ako ng sorry sa Kanya. Sorry God. Subalit hindi ko na dinudugtong na tao lang ako. Kapag dinugtong mo yung tao lang ako, paulit-ulit mo yung gagawin sapagkat alam ng Diyos na hindi mo pa siya tinatanggap. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ganun lang po. Kaya sa oras na ito, pinasasalamatan ko po ang mahal na Apo.
na kapag sinasambit po ng banal na Espiritu, mahirap tumubos, sadyang mahirap tumubos. Nasabi nga, pinadama ng Ama, kanina po madaling araw, na anak, sa paggunita ng mahal na araw, ang paghingi ng tawad, kailangan tupdin. Subalit gaano ito katotoo na gagawin ng tao. Amen? Naaalala lang ng tao ang pagpapahalaga doon sa pagbabalik tanaw ng ginawa ng Panginoon. Pagkalipas lang ng ilang linggo, balik na naman sa dati. Amen po ba yun? Mga kapatid, ito po iwanan ko po sa inyo. Nasasaktan din po ang Diyos. Opo. Subalit, hindi nyo lang maririnig kung paano siya nalulumbay. Hindi nyo lang maririnig kung paano niya tinatanong na, bakit ganyan ang kinalabasan nyo, samantalang ang handog ko sa inyo walang kulang. Amen po ba yun? Kaya, kagaya po ng damdamin ng banal na Espiritu sa katawan natin, mahal na Apo Kunching, kung kayo po ay mataman nakikinig, nasasaktan ang puso ng banal na Espiritu, hindi dahil kawawa siya, kundi dahil kawawa ang tao, sapagkat alam ng banal na Espiritu kung anong ipatutupad ng Diyos sa mga tao sa hindi marunong gumawa at humiling ng sorry. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po maging mahalaga ito. Medyo malalim, subalit kailangan pong lumalim upang maramdaman po natin yung lapad na puso ng Diyos. Na sa bawat araw, ikaw na makadama, ikaw na maging angkop sa lapad ng puso ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, kahit isa ka lang, dalawa ka lang, tatlo lang kayo, marami man ang gumagawa na hindi nagsasabi na sorry God, subalit ikaw ay humingi ng sorry kay God, matatakpan na yon sapagkat ang paningin ng Diyos ay nasa sayo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yun lang po ang iiwanan ko po sa inyo na aking nadarama. Sabi ko nga, mugto ang aking mata, na pinadadama ng Diyos. Huwag nating sayangin. Ang kaloob sa ating mahal na Apo Kunching, kagaya ng sinabi ng kapatid ko, wisdom. Karunungan na mula sa Diyos. Karunungan upang mangaral. Karunungan upang gumawa. Karunungan upang magpatupad. Sapagkat hindi nga siya bilang pagkatao, kundi ang sumasa kanya ay Espiritu ng Diyos na totoong gaganap at tutupad para sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw po, sa dakong ito, ang ipinupunla po sa bawat isa ay yung kaukulang kapag sinabing sorry, hindi ko na uulitin. Totoong hindi mo na uulitin. Upang ang pagmamahal ng Diyos na gusto mong makamtan ay diretso sa puso mo. Subalit kung ang pagsingi mo ng sorry, sorry God, bukas gagawin ko uli, sorry uli. Alam niyo po, ayaw din ng Panginoon na yan. Ayaw niya. Sapagkat hindi nga po siya nagbibiro. Sa tao, pwede mong sabihin, sorry ha, hindi ako nakarating. Pwede mo bang sabihin na isang lingkod ka, sorry God, hindi ako nakipagtipan sa'yo. Hindi pwede. Sapagkat bawat araw sa dakong ito, sariwa ang ibinibigay ng Diyos. Araw-araw, bagong putahe. Kaya kapag nawala ka, o sino man sa mga tagasunod, sigurado, ang nakalipas na araw ay napakahalaga at ang nakalipas na araw na napakahalaga, hindi na muling ibabalik upang magparehas ito. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, panahon na, nagpapakilala na ang Diyos sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. At ito yung nais ko pong ipunto sa mga puso ninyo, na ang dakong ito hindi biruan, na ang dakong ito totoo, ang dakong ito tinindig ng Diyos. Si Apo Kunching ay nagpakasuko sa Diyos, nagparaya, ibinigay lahat para sa ating lahat. Kaya kung ang ibinigay sa Kanya na siya'y napupuspos, ay nais nating kamtin lahat, gawin po nating totoo ang pagsorry sa Diyos upang ang katotohanan ng Diyos na ibinahasik sa dakong ito ay ating makamtan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang napakahalaga na ang pasubali ng Ama, sino ang tutupad, sino ang gaganap, mahalaga. Wala siyang pamamanahan ng lahat ng sa Kanya kung wala magiging totoo. Amen? Kaya kung panghahawakan po natin ang pangako ng Ama at maghihintay tayo sa takda niya, yung pangako niya na yun, kung anong taglay niya, maibibigay niya po sa ating lahat. Hindi dahil gusto natin ng kayamanan, hindi po. Yung kamtin lang po natin, yung puso ng Ama, na ito yung ginagampanan niya sa'yo, makukonsensya ka tao na hindi mo gagawin ng para sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, ang karampot ko pong binahagi, bagaman andyan na ating mahal na Apo Kunching, ay mawawaan nyo. Sapagkat ang nararamdaman ko, gusto ko pong maramdaman nyo, ayokong masayang sa pamamagitan ng kanyang pagkatao, ang paghahari ng Diyos ay naririto na. Ang paghahari ng Diyos ay nananawagan sa lahat. Alam nyo po, ang kapatid ko po ay galing sa Saudi. Hayagan po, nakita niya kung paano pinupugutan ng ulo ang mga Kristiyano.
At ang sabi sa kanila ay, magtago kayo kapag nag-worship kayo sapagkat ang mga Kristiyano ay pinapatay. Mga kapatid, yan din ang kaganapan ng unang panahon. Kaya wag na nating hintayin pa na mapalagana pa yun sa apat na sulok ng daigdig sapagkat walang karapatan taong pumatay ng kapwa-tao, kundi tanging Diyos lamang. At kung ang papatay sa tao at ang papataying tao ay dahil sa pagsunod sa Diyos, alam mo na kung sino yung pumapatay. Amen? Kapag ang tayo pumapatay, doon sa mga sumusunod sa Diyos, malinaw na sila po'y kampo ng demonyo. Buhay po bang Diyos? Kaya mga kapatid, yan po, magkaisa po tayo. Ang dakong ito'y malinaw. Malinaw na gawa ng Diyos. Malinaw na gusto ipahiwatig ng Diyos na siya'y naririto. Malinaw upang itakda ng Diyos na makipagniig kayo tao. Sapagkat yan po ang kaukulang ugnayan na hindi niya pinutol kailanpaman. At sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching, madarama nating lahat na lumilingap ang Diyos. Madarama nating lahat na buhay ang Diyos. Madarama nating lahat na hindi siya nagpabaya. Kaya kung tuwiran pong kamti nating lahat ang kasaganaan at kahiwagaan ng Diyos, gawin po nating makatotohanan pagsorry sa Kanya at wag nating ulit-ulitin pa na siya'y pasakitan. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother. Siguro po, naging malinaw sa bawat isa po yung tema natin. Ano po? Pahabol. Nawa po, gawin natin ito hindi bilang mahal na araw, kundi sana po isabuhay natin araw-araw. At lagi po natin tatandaan, ang pagsasabi ng sorry ay huwag lamang po sa bibig, sa puso po natin. Ano po? Magsitayo po tayong lahat at maghawak-hawak na kamay at awitin natin ang awiting tinuro sa atin ng Panginoon.